What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Prime Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, kaya subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo all tayo nyo rin ang mga videos. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang loob nitong Compass CF-WA900 V2. So iti-tear down natin siya guys. Balig nga pala guys, kung magtatanong kayo kung nasaan yung reset button nito, ay nandito guys sa loob. So alisin nyo lang to, kasi ito guys may ano siya, rubber. Ayun, may rubber gasket siya. Etong isa wala. Okay, so ito yung aalisin nyo. Papakita ko sa inyo. Alisin natin siya. Ayan, bale ito guys ay hindi siya magnetize. Bale ano siya guys, stainless. Ayan. So hindi siya magnetize, pero ayan, may rubber siya guys. Ayan o. Ngayon, ang kailangan yung pansundot dyan, huwag ganito guys kanipis. Ayan o. Or wag mas manipis pa dito. Kailangan makapal ng konti. Ayan. So kasi pagka manipis, makita nyo nagpa-play siya. Ang laki ng play niya. Kasi baka hindi tugma doon sa may pindutan, baka masira yung pindutan. So mas maganda yung ito. Ayan o, konti lang yung play niya o. O, diba? Tapos pakinggan nyo guys kung tutunog siya. So pindutin natin. Ayan o. Ayan. Pag tumunog siyang ganon, so i-ano nyo lang siya, i-hold nyo lang siya ng 10 seconds and then pwede nyo na i-release. Matic yan guys, naka-reset na yan. Pero syempre guys, lalagyan nyo ng power supply. Okay, yung adapter niya, PoE adapter. So bago nyo siya i-restart, so lagyan yung PoE adapter. Reset pala. So bago nyo siya i-reset, so lagyan yung PoE adapter, tapos reset, pindot 10 seconds, and then after 10 seconds tanggalin nyo na, and then mag-boot up na siya. So bago na ulit yung ano niya guys, yung nagbalik sa default settings. So kung nakalimutan nyo yung password nyo, ganon, or kung ano yung nangyari sa AP nyo, or kung ano yung nangyari dito, so yun lang guys, babalik siya sa default setting kapag ni-reset nyo siya. Ngayon guys, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga nasa labas, syempre. So eto, meron tayong ano rito, pangkabit sa tubo. So ito yung mismong assembly natin. Ayan. So mount assembly siya guys, para sa tubo. And then kayo na bahala kung paano nyo to i-configure. Kasi marami siyang set na pwede nyo gawin guys. Ayan o. So ito kasi, ito pwede siyang 45. Ayan, pwede siya i-45. Siyempre pagka nag-45 kayo nito, ito alisin nyo to guys. Kailangan nyo alisin. Okay? Tapos kapag gusto nyo dito sa manual lang, pwede naman, ito guys, ibababa nyo rito. So manual siya. Kayong bahala kung ano yung posisyon na gusto nyo. Ito kasi may pre-hold na siya. So hindi na siya para gumalaw. Tapos kung gusto nyo naman itong dalawa na to, kung nandito yung tubo guys, papaganon yung tubo. So itong dalawa na to, ilalagay nyo paganon. So ito, paganon. Tapos ito, paganto. Okay, marami siyang configure or marami siyang set kung paano siya isa-set. Ngayon dito sa baba, ito guys, para makita nyo bakit ganito to. Ito guys oh. So for sure, bakit may mga butas-butas yan, makikita nyo kasi pag bumili kayo may mga butas-butas yan eh. So ito po guys ay dust proof or waterproof bent bulb guys. So dust proof tsaka waterproof bent bulb siya, or exhaust bolt. Okay? Pwede rin to guys na
waterproof air vent bulb. Yan. So makikita nyo naman yung ano niya, yung picture niyan guys kapag sinearch nyo sa Google. So i-search nyo lang, kahit i-search nyo lang na waterproof air vent bulb, makikita nyo na agad to. Ito, ang laki nito ay M12 yung laki nung itong bolt natin. Okay? So ito naman, bakit may ganito? Kasi ito guys, pwedeng lagyan pa ng ganito. So pwede nyo alisin to, pwede nyo siya ilagay dito, tapos ito lagay nyo doon. Kung meron pa kayong tag dito, ibang configuration para sa wire. Pero syempre, mostly ganyan ang gamit niya talaga. Is kailangan na dito sa baba. Kasi yung ulan, pabagsak pa ganyan guys. Ito, kapag kunyari meron ka pa nito, so maglalagay ka pa nito dito, so may pwedeng magkaroon pa ng ibang ano rito, supply or may ibang signal pa na pwedeng paggamitan to. Okay? Kaya nandito to. Pares lang yung laki niyan guys. So, ayan, buksan na natin. So, ang mga ano niya nga pala guys, mga tornilyo or yung mga screw, ito, ayan yung mga matatanggalin nyo guys, ayan, make sure nyo na matatanggal nyo yan ha, huwag nyo siyang pipilitin na buksan na hindi matatanggal yan, kailangan tanggalin nyo muna siya bago nyo siya buksan. So, buksan lang natin siya. So, hindi ko na papakita sa inyo to guys, kasi syempre, mahaba yung video natin. So, pinakita ko lang sa inyo kung nasaan yung mga tatanggalin yung tatanggalin yung mga screw. Okay guys, so babalik ako. So ayan guys, tanggalin yung mga screw niya. Bale guys, huwag nyo iwawala yung lock washer. Ito guys, oh. Ayan. Kasi pag nawala nyo to, at yung iba rito, tag dito, walang lock washer. So hindi siya, tag dito, hindi siya pantay yung ano niya, yung higpit guys. Okay? So huwag niyo mawala yung lock washer. Kung mawala man yung lock washer, hanap na lang kayo ng pang lock, no, ganun din guys, lock washer. Maghanap na lang kayo or bili kayo sa hardware. Okay? So bali ito guys, nga pala hindi ko pinapakita sa inyo. So ito yung power indicator. Ito naman yung sa ano natin, ISP indicator guys. Tapos ito naman yung ano yan? Ito yung wifi guys. Ayan, wifi indicator. So alisin lang natin to. Ay, ito pala guys, alisin ko muna to para mahiga ko. So ayan guys, tanggal ko na siya. So, alisin lang natin ito. Wala naman siyang ano guys yung glue. Bale, naka ano lang to sigurado. Ang tawag dito, gasket. Ayan, naka gasket nga lang siya ito. Alisin muna natin to. Uy, ganda pala ng loob nito, no? Magkaiba yung wire. So, may manipis, tapos may makapal. Ito. So, yung manipis, saan siya nakalagay? Ito guys, oh. Yung manipis, nasa 4G, tapos yung makapal, nasa 5G. Ayan guys, so makapal, manipis, makapal, manipis, makapal. Ayan. So, ito yung laman niya. Laki ng lalagyanan eh. Heatsink na heatsink yung lalagyanan niya talaga. So maganda tong lalagyanan na to kasi aluminum heatsink na siya. Tapos meron pang space dito. Hindi man lang inano na yung itong mismong ano, kalahati lang, kahit kalahati lang eh. Okay na eh. Mas maliit nga lang yung ano niya, space. Ito malaki. So, yung hangin sa loob, malaki yung ano niya, guys.
may malaking space ng hangin niya, hindi agad siya iinit ng sobra. Kasi pag uminit man siya, yung hangin na nasa loob, aaninin to guys, yung i-absorb yung hangin na mainit, and then ilalabas siya lang dito sa gilid. Ayan. Tapos siyempre kapag sobrang init kasi ng panahon sa Pilipinas, dyan sa atin guys. So kaya meron tong tawag dito, air breather. Ayan. Para makahinga yung yung loob guys. So hindi siya lulobo. So lalabas agad yung hangin dito guys. Okay, kaya meron siyang itong bulb na to. At kung nakikita nyo, ganda ng design ng board. Ayan. So, sa mga designer ng PCB, syempre saludo ko sa kanila kasi napakahirap mag-design ng PCB guys. Sa totoo lang. Ayan. So, pakita ko muna sa inyo guys. Wait lang, naputok-putok eh. So, pakita ko muna sa inyo to. Ayan. So, ito yung input natin. Ibig sabihin to guys kasi ito ay mga protection para sa lightning strike guys. So ayan, ang tawag po dyan ay lightning arrestor or gas discharge tube. Ito kasi yung gas discharge tube guys. Ito. Ayan, tapos yung mga puti na to, itong apat na to. Ito, ayan. So, silang 8, yan ang mga gas discharge tube or lightning arrestor. So, magkaroon man siya or tamaan man siya ng kidlat, may protection siya guys. Bale, ito, kada isa is 230 volts yung niya, lightning strike. Tapos, itong mga maliliit naman is 400 volts or 2 kA. Okay? Imbis na 2 kV, 2 kA siya or 2,000 kiloamps. Ayan. So, kaya niyang i-handle yung ganong kalakas, guys. Tapos, itong mga to, yan po yung mga resistor or ang value niya ay 2.2 ohms. Ayan. Yan po ay magproprotect sa mga natin, itong mga lightning arrestor. Ayan. So siya yung heat dissipate ng mga niya guys, mga tumama na kidlat sa kanya. So siya yung load, siya yung ng load galing sa lightning strike. Siya lang yung kasi to guys, spark gap kasi to kaya may ganito So, imbis na dire-diretso yung kidlat sa system natin, ayan, so imbis na pag tama ng kidlat dire-diretso yung ganun, hindi po guys, dito muna siya. Okay? I-handle niya muna yon within milliseconds or microseconds or baka nanoseconds pa guys. Kaya-kaya niya i-handle yung ganong kalakas na voltahe. So 4,000 volts kaya niya i-handle. Okay? So dito naman, ito yung mga power supply natin. So meron tayong dalawang ayan, ang nakasulat ABS na ABS 10. So ang ABS 10 po ay single phase na glass passivitate or glass glass passivated glass passivated bridge rectifier diode. So dalawa siya. So kada isa ay 0.8 or 0.8 amp or 800 milliamps. So dalawa siya. All in all is na siya guys, 1.6 amps yung niya, yung full bridge rectifier diode. Okay? So dito naman meron tayong SMCJ58CA. So yan po ay Zener diode,
maximum 58 volts. Kaya kung nakikita nyo guys, 58 is 58 volts po yan. Tapos, ang maximum current niya na kaya niya handle ay 4.3 amps. Ayan. So, pagka nagkaroon kasi ng more than 58 volts dito sa input natin galing sa POE, matik guys, eto masasira. Siya yung mag-handle ng ang tawag dito, high voltage. Okay? TVS kasi ito guys eh. So, ayan. At so syempre sa mga hindi kabisado sa electronics, kaya ko tinuturo din to sa inyo guys kung ano yung mga nandito sa loob na to. Kasi syempre kamal-mal nitong access point natin. Syempre ituro natin yung mga dapat ituro guys, syempre. So eto guys, meron tayo ditong baliktad. Ano yung nakasulat dyan? So ayan, may nakasulat na TPS 23756. So ayan po guys ay Texas Instrument IC na class 4 PoE power deliver with flyback forward. DC to DC controller siya guys, para sa 12 volts to 58 volts adapter support up to syempre 25 watts. Okay, so ayan, para naintindihan nyo syempre guys. Okay, so siya yung mag-handle kahit na 12 volts lang yung power supply na ilagay dito, kaya niya i-handle yan guys. So gagawin niya 5 volts yon. So up to 57 volts. Okay, yan ang kagandahan yan. So kaya kung nakikita niyo dito, hindi nila nilagyan ng barrel jack na port para dito guys. So hindi na sila nagbutas dito. Ayan, so kung pwede sana lagyan ng barrel jack yan, no? So 12 volts lang pwede nang gamitin dito. Ayan, so binibigyan ko kayo ng mga hint na pwedeng gamitin as a 12 volts lang siya. Kasi guys, ang output niya rito is 5 volts lang naman eh. So ito guys, ito papakita ko ito. Ito yung kanina yung sinasabi ko sa inyo. Tapos ito naman tayo ngayon sa MOSFET. So yung MOSFET na yan po ay ano ba nakasulat yan? So hindi ko makita, masyado maliit. Wait lang, hindi ko siya makita, ang liit. Okay, so nakita ko na guys, nakita ko na yung pinakano niya. Ayan, okay. So FDMS, so ayan na, FDMS 86252. Ayan guys, 86252. Okay, FDMS 86252 na N-channel MOSFET. Maximum voltage niya ay 150 volts at 15 amps kaya niyang i-handle. Tapos yung ano niya guys, power on, para sa pagka nag-on kasi yung ano niya, source to gate, source to drain, meron siyang 51 milliohms. Okay, baba nyo, 51 milliohms lang. So ibig sabihin nun, yung 51 milliohms, habang bumababa yung ohms niya guys, okay, or yung resistance niya, mas maganda habang mas mababa. So dito naman tayo, ito SK810. Okay, SK810, baliktad kasi eh. So ayan, no. SK810, yan po guys ay 8 amps. Ayan, nakasulat na naman yan eh, 8 amps at 100 volts po yan. Okay, 8 amps 100 volts, so dalawa sila magkadikit. So yan po ay 16 amps 100 volts. Okay, mga ano yan guys, mga protection yan, kaya may mga gain yan. So ito kasi yung input, dito agad may protection agad sa
lightning strike. Pagdating dito, may protection sa high voltage. Galing sa lightning strike, syempre. Or galing kung saan man. Pagdating dito sa output, meron na naman protection. Ayan. So, may protection naman siya para naman dito sa mga, sa input nitong mga to. Galing, di ba? Stig. So, ngayon, guys, nasaan na tayo? Dito tayo, guys, magsimula. Ito. Itong maliit na to, saan na yan? Ito, ayan. Oh, may nakasulat na naman pangalan eh. Aterus. Ayan. AR8035. Yan po, guys, ay Qualcomm Aterus na meron siyang integrated 10, 100, 1000 gigabit Ethernet transceiver. Ano ba guys yung transceiver? Yung transceiver po ay transmitter po yon at receiver. Kaya transceiver po yung short name niya guys. Transmit and receive. Okay, siya po yung nagtatransmit, siya din po yung nagre-receive. Kaya kung nakikita niyo yung linya niya guys, ayun o. So, papunta siya dito sa dito guys. Dito kay, may tawag dyan pero nakalimutan ko na. So, dito po siya nakakonect. Ayan guys, oh, nakita nyo yan, oh. Connecta siya dito. Kasi yan guys, nakakonekta dito sa may input natin guys. Ayan, nakakonect siya dito sa may Ethernet. Okay? So, sa yung nagtatransmit, so, itatransmit niya dito. Tapos, siya din yung nagre-receive. Okay? So, ang mangyayari dyan, magbibigay siya ng signal. Tapos, yung signal, ibabalik niya. Okay? Ganun po ang nangyayari dyan. And then guys, isa-separate niya yan guys, yung signal. Ipupunta niya dito, tapos ipupunta niya doon. Okay? So, punta muna tayo dito kay Qualcomm din. Ito guys, Qualcomm. Hindi ko makita. Ito, kita na. So, yan guys ay QCA 9880. Ayan. Kita niya? QCA 9880. Ayan ang nakasulat. So, yan po ay support guys siya ng sa input guys. Paano ba? So, okay, supporting ano na lang siya guys. Supporting 1.3 Gbps. So, ibig sabihin po nun, kanyang support ng 1,300 Mbps. Okay? Tapos, yung output niya, kanyang i-maximum yung 450 Mbps, guys. Pero, kailangan nasa 40 MHz kang channel, guys. Kailangan nasa 40 MHz na channel. Okay? Pinuulit-ulit ko para naintindihan nyo. So, para gumana yung 450 Mbps. Okay? So, tandaan nyo ha. Ito ay 450 Mbps. Kaya niya ilabas, guys. Okay? Bale, ito, nakita nyo naman kung saan siya nakalagay. Nasa malaki siyang wire. So, ibig sabihin, ito po, para sa 5G. So, ibig sabihin, etong malaki na to, sa 4G. I mean, sa 4G tuloy. Sa 2G, guys, or 2.4G. Okay, kasi kung nakita niyo yung mga wirings nito, nakapunta doon sa maliliit. Ayan. Okay? So, etong malaki, ang nakasulat dito ay ayan, QCA din siya. 9558 naman ang nakasulat. Siya po naman guys ay gigabit dual band na tawag dito. Gigabit dual band na ano yun? Kalimutan ko. Sabihin natin na lang guys.
gigabit dual band na hindi ko nasasabihin yung nakakalimutan ko yung pangalan eh. Wait lang, ulitin ko guys. So, isipin ko. Gigabit dual band concurrent. Yan na lang, okay? Gigabit dual band concurrent up to 1.3 Gbps or 1,300 Mbps guys. So pares lang sila. Kaya niyang i-handle yung ganong kalaki sa input. And then ito guys ay gigabit, 'di ba? Sabi ko sa inyo. So pwede siya sa 10, 100 tsaka 1,000 base -T na Ethernet port. So meron siya guys nga pala na SDRAM na 64 MB. Okay? Tapos meron siyang flash memory na 16 MB naman. Para dito yun guys ha. So eto guys, kayang mag-output ng kung ano yung input niya. Okay? So kung ang input niya na pumasok is more than 1.5 Gbps, kaya niyang i-output naman ay 1.3 kasi yun yung maximum output niya. So pakinggan nyo guys, sasabihin ko. So 1,300 Mbps plus 450 Mbps is equals to 1,750 Mbps. So kaya yung specs nila rito is tama doon sa nakalagay dito sa loob. Okay guys, so bale itong widband. Okay, so ito po yung widband na to guys, WinBand. Ayan, so yung WinBand na yan guys, kung nakikita nyo may nakasulat naman dito, ito. Ayan, so ayun agad guys, so nakita nyo yung 1G. Okay, so sabihin ko sa inyo yung pangalan. Ayan, W97 1G G6 SB-20. So yung 1G guys, ibig sabihin 1 gigs of RAM na to. DDR2 po itong RAM na to. So dalawa sila. So ibig sabihin meron na siyang 2 gigs na DDR2. Okay? RAM po siya guys. Okay? So ang lakas niya kasi naka 2 gigs yung RAM niya. Yun ang kagandahan sa kanya guys. Ano pa ba yung hindi ko nasasabi sa inyo? Ito kasi mga to, kaya may mga capacitor to, mga ano na po yan, mga back converter na po yan, galing yung supply niya rito. So i-distribute nito. Yung iba dito guys, nasa 1.8 volts, tapos yung iba nasa 3.3 volts. Meron din po yan dito. Ito meron din. Tapos ito po para sa flash to. Flash. Or re-flash ka guys ng firmware kung gusto nyo. So, ayan yung mga boost IC para sa ano niya guys, sa signal. Mga booster IC po kasi yan. Ayan. So, ito para sa 2.4G. Tapos ito naman yung mga to, yung malalaki na to, para naman to sa may 5.8G. Okay? Pero nakasulat sa Wi-Fi natin is 2G tapos 5G. Okay? So, yun ang kagandahan sa kanya kasi ito true ano talaga siya, guys? True rate. Ayan. Kasi nakalagay talaga yung ano niya, guys. Meron talaga siyang connection. Kasi yung iba, naglagay lang ng ganito tapos walang connection talaga. So, sa CFN1, naglagay sila ng 4 na antena na, apat na ganito na lang, 4 na wire. Yung dalawa doon guys, nakalagay lang yung wire pero walang antena.
wala siyang antenna dito guys, walang nakaganong antenna. Tapos wala ding connection. So, dalawa lang talaga yung ano ng CFN1. Dalawa lang yung ano niya. Antag dito, output niya. Ayun. So, ayan guys. Ang ganda ng ano niya, ganda ng pagkaka-design. Gustong-gusto ko yung design niya guys. At kung ano po tol, so yan guys, kung nagustuhan yung video ko at huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click nyo all guys. Bye! Peace!